Si Yahweh ay dapat purihin, tininig niya ang aking mga daing. Si Yahweh ang lakas ko at kalasag, tiwala ko'y sa Kanya nakalagak. Tinutulungan niya ako at pinasasaya sa awiti, pinasasalamatan ko siya. Tayo po ay manalangin. Panginoong makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa isang linggo na muli ka naming mapapapurihan. Salamat, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak na patuloy mong ginagamit sa online worship. Lord Jesus, we invite your Holy Spirit to be with us this morning as we worship you in spirit and in truth. May you be the focus of our hearts as we sing praises to your name and as we listen to your word. This is all we pray in Jesus' name. Amen. Tunay na isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kung gaano kainit sa panahon ngayon, di ba po summer season ngayon, ganun din kainit dapat yung pagmamahal, yung paraan natin ng pagpupuri sa Panginoon. Kasi dumaan na tayo sa dami ng ECQ, MECQ, GCQ, ang dami ng Q, pero yung pagmamahal ng Panginoon at yung suporta sa atin, yung provision, yung pagpapatawad, yung blessings, andyan pa din at patuloy at araw-araw tayong pinagpapala ng Panginoon. Kaya po, sama-sama po tayong magpuri sa Panginoon sa umagang ito. Di
pagpapantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko, araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw sa'yo ay sasamba, walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Kalungkutan ko'y iyong ginawi, kagalakan ang ipilit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng papupuri. Kalungkutan ko'y iyong ginawi, kagalakan ang ipilit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng papupuri sa'yo. Pasasalamat, pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magpupuri ka at kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipilit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng papupuri sa'yo. Tayo may magpasalamat sa Panginoon. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magpupuri pagkat. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magpupuri pagkat. Kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng papupuri sa'yo. Bagong awit, may bagong awit ng papupuri sa'yo. May bagong awit ng
Panginoon, na sa tanging pangalan mo kami ay magpupuri. Sa pangalan mo, Panginoon, anumang pandemya, anumang uri ng sakit, anumang klase, Panginoon, ng paghihirap ang dinaranas namin, Panginoon, ngayon sa mundo na ito. Pagbalik mo, Panginoon, pagdating mo dito sa mundo na ito, wala na kaming mararamdaman na kahit anumang paghihirap, anumang kadiliman, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na ito ay isang pagsubok lamang. Isang pagsubok na kung saan magpapatatag na aming faith sa iyo. Isang pagsubok na kung saan maging kami, Panginoon, yung faith namin sa kapwa namin, may establish namin. Tunay, Panginoon, na sa iyo ang araw na ito. Every day is yours. Tunay, Panginoon, ang pagpapala at biyaya ng pagmamahal mo ay nararamdaman namin araw-araw. Tinataas ka namin, Panginoon, sa buong maghapon na ito. Ang pangalan mo, Panginoon, ang maitaas at wala ng iba. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin natin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Sama-sama po tayo. Amen. Sa kabila po ng mga nararanasan natin, ang patuloy na gabay ng Diyos ay ating madadama sa ating pagpupuri sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Mapagpala naming Diyos at aming Ama sa langit, niluluwalhati namin ang iyong pangalan. Itinataas ka namin sa aming kalagitnaan dahil walang iba na dapat na maitaas sa aming puso, sa aming pananambahan, sa aming mga buhay, kung hindi ikaw aming Diyos. Sa ngalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo, kami po ay muling dumudulog sa iyo. Itinataas sa iyo, amang banal, ang aming mga sarili. Marapatin mo ng aming mga buhay ay maging kalugod-lugod at tunay nga pong linisin ang aming mga buhay habang kami ay sumasamba at patuloy na nagpupuri sa iyong pangalan. Lord God, patuloy naming itinataas sa iyo ang bansa namin. Hindi lamang po ang aming bansa, kundi at ibang panig ng mundo na patuloy pong nakakaranas ng pagtaas ng kaso ng COVID-19. Sa aming bansa ay marami rin pong variant na nagkalat, kaya ang aming pong kaso ay tumaas. Lord, wala namang imposible sa iyo kung tutuusin. Kaya mo pong pigilin ang pagdami ng kasong ito. Kaya mong pigilin ang mga namamatay at sila'y mabigyan ng kagalingan. Kaya mong pigilin, Panginoong Diyos, ang lahat na nangyayari. Aming idinadalangin sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Wasakin niyo po, amang banal, ang kapangyarihan ng COVID-19 sa aming bansa at sa iba't ibang panig ng mundo. Kayong may kapangyarihan, kayong may kontrol ng lahat. Lord, ipakita mo sa amin ang inyong pagkilos sa buong mundo at sa aming bansa. Patuloy mong tulungan ang bansa namin na ngayon po ay nasa gitna po ng pagbagsak ng ekonomiya. Hinihiling namin sa iyo, Lord, ang pangunguna mo. Patuloy mo kaming samahan. Hindi lamang po COVID-19 ang hinaharap po ng bansang Pilipinas. Maging ang usapin sa West Philippine Sea ay nagkakaroon din po ng problema. Kaya nga ang hiling po namin, samahan niyo po kaming lahat. Mahabag po kayo sa bansa namin. Yakapin mo po ang bansang Pilipinas. Pagpalain mo rin po ang aming mga kapatid na nangangailangan. Sa gitna ng pandemyang ito ay marami ang nahirapan. Samahan kami, patnubayan, sa aming gawain, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Para po sa pagbasa ng banal na kasulatan, ito po ay matatagpuan sa Colossus 1 verse 15 to 17. Ganito po ang sinasabi: Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at ang pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nanatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa araw na ito ay ating pong ipinagdiriwang ang tinatawag nating World Earth Day, Sunday. Alinsunod po sa pagdiriwang po ng World Earth Day tuwing April 22, na formal o opisyal na sinisimulan at ipinatupad po ng United States noong 1970. So ang pamagat po ng ating mensahe ngayong umaga ay, O Diyos, bigyan mong buhay ang mundo. At ito hahanguin natin sa Colossus chapter 1, verse 15 to 17. Tayo po sa isang daling manalangin. Mapagpala naming Ama sa langit, sa ngalan ni Jesus, samahan kami ng inyong Espiritu Santo upang kami, Panginoong Diyos, ay lubos pong makaunawa ng iyong salita. Tulungan kami sa aming pong pag-aaral ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay po na patuloy nating nararanasan ang mga hamon na idinudulot po ng pandemya. Mahigit 1 taon na po ang nakalilipas. Narito pa rin tayo sa tinatawag nating pandemic. Community quarantine, yung pong tinatawag nating health and safety protocol. Restrictions, escalating COVID-19 cases, and death toll. Salamat sa Diyos at nagaganap na po ang tinatawag nating vaccination. Sino po sa atin dito ang nabakunahan na? Pwede niyo pong itaas ang kamay kung kayo po'y nabakunahan na. Meron po ba? So wala pa. Sa mga kabataan, sa senior, wala pa rin, ano? Alam niyo po, tulad po ng ibang krisis sa mundo, ang pandemya po ay may simula. At kung may simula, ito po ay meron ding katapusan. Wika nga ni Reverend Robert Schuller ang ganito: No crisis is permanent. So, hindi makapangyarihan na ang huling salita na magmumula po sa bibig ng mapaminsalang COVID-19 ay mangyayari. Ibig sabihin, hindi po dapat virus na ito o ang virus na ito ang kumontrol ng ating mga buhay. Na tila nagpaparalisa ng ating mga buhay at hindi na rin tayo makakilos gawa po ng pandemya. Bagamat kinaya nitong baguhin ang ating pong pamumuhay mula po sa pagiging normal at ngayon nga ay nasa new normal tayo. Bagamat nagawa nitong dumapo at kumuha po ng buhay nang wala pong pinipiling edad, yaman o katanyagan. Bagamat nagdulot ito ng hirap sa marami, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig po ng mundo, ay naniniwala pa rin tayong hindi ang COVID-19 ang totoong may kapangyarihan gupuin at sakupin ang ating pong buhay. Tandaan po natin na ang katayuan po ng mundo ay nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan
ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Bakit ko po nasabi ito? Kasi ang sabi po ng talata sa atin, at muli kong babasahin sa inyo, Colossians chapter 1, verse 15 to 17, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati na ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. So mula po sa mga talatang ito, makikita po natin ang preeminence o yung tinatawag nating pagiging pangunahin po ni Kristo. At wala pong anuman o sinuman ang hihigit po para sa kadakilaan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero bago yun, tingnan natin yung background. Alamin po muna natin ang short background ng pagkakasulat po ng Kolosas upang mas lalo nating maintindihan o maunawaan ang pagkakasulat. Isinulat po ito ni Apostol Pablo. No? Liham niya ito habang siya ay nasa piitan sa Roma. Dahil po sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo sa pagitan po ng mga taong AD 60 hanggang 62. Isinulat niya ito upang patatagin ang pananampalataya ng mga Kristiyano sa iglesia po ng Kolosas, na noon ay nasa gitna po ng pag-atake ng katuroang Gnosticism, a false teaching which was blending of Eastern mysticism, Greek philosophy, at maging Christian terminology. So noong panahong iyon, kasing iyon, ay lumalabas po yung tinatawag nating tagapagturo na nakaka-impluwensya po sa mga mananampalataya. At nagsisilbing kailangan o nagsasabing kailangan nila ang iba pang ritual o religious rituals o mas spiritual na relationship sa mga anghel at kung ano-ano pang mga mystical traditions para po maging lubos ang kanilang pagiging Kristiyano. So para po sa kanila ay hindi sapat si Jesus, na may kulang pa kung si Jesus lang ang iyong kikilalanin sa iyong buhay. Subalit sa halip po na makipagtalo po at patunayan po ang pagkakamali nila, ay mas pinili po ni Pablo na ipakita ang katotohanan tungkol kay Kristo, upang ang katotohanan ito mismo ay mag-alis o magpalayas sa mga kasinungalingang hatid po ng Gnosticismo. Naalala ko tuloy yung nangyari po sa panahon po ni D.L. Moody. It was in 1893, nangyari, no? Nang ang Chicago po ay nagos ng isang tinatawag nating World Exposition na ang layunin po ay pag-isahin ang lahat po ng relihiyon sa buong mundo. So bawat relihiyon ay meron po mga representative upang bumuo po ng tinatawag nating World Parliament of Religions. At alam po ninyo, halos 21 milyong katao po ang dumalo sa gawaing ito. Nung panahong iyon, ay kilalang-kilala na po si D.L. Moody, na isa pong magaling na evangelist. At dahil ang Chicago ang kanyang hometown, si Moody po ay marami ring kaibigan sa lugar na yon. At alam niyo po, ang sabi ng ilang mga kaibigan niya, kayang-kaya mo yan, D.L. Moody, na i-denounce o atakihin ang movement na ito. Subalit alam po ninyo kung ano ang kanyang naging sagot. Napakaganda po ng kanyang sagot. I am going to make Jesus Christ so attractive that men will turn to Him. Makikita natin sa kwentong ito, hindi ginamit ni D.L. Moody ang debate. Ipinakita niya na maging atraktibo o maging attractive si Kristo sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang buhay. So ginamit po ni Moody ang pagkakataong iyon upang mas lalo pong pag-ibayuhin ang pangangaral po ng Ebanghelyo. At dahil dito,
marami po ang kumilala sa ating Panginoon. Nakita nila na masigit na kailangan nila si Kristo kaysa sa itinuturo po ng World Parliament of Religions. Ito rin po ang kailangan natin sa ating panahon. Nabagamat nag-iingat tayo, nagpapabakuna tayo, at sumusunod sa mga protocols, nagpapalakas ng ating immune system, ay mas lalo nating palakasin ang ating spiritual immune system upang hindi tayo panghinain o igupo ng pandemyang ating kasalukuyang nararanasan. Sa paanong paraan ipinakilala ni Apostol Pablo ang Panginoong Jesucristo sa kanyang sulat? Letter A, the supremacy of Christ as God. Verse 15a, wala nang hihigit po kay Kristo dahil siya mismo ay Diyos. He is the image of the invisible God. Ang sabi po ng banal na kasulatan, si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos. Opo, di nakikita ang Diyos, pero si Kristo nakikita po siya. Si Kristo ang nagpakilala sa atin kung sino ang Diyos at kung sino siya. Iyon din ang Diyos. Sa verse 19, sinabi po doon, for in Him all the fullness of God was pleased to dwell. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa Anak. So Christ is perfectly God, fully God, at mananatili siyang Diyos magpakailanman. Sa John chapter 14, verse 7 to 9, ito pong sinasabi, kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyo nang nakita. Sabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan kami. Sumagot si Jesus, ay tagal na ninyo akong kasama hanggang ngayon. Hindi mo pa ako kilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Whoever has seen the Father, has seen me, has seen the Father. So ano po ang ilan sa katangian ni Jesus ng pagiging Diyos? Una, siya po'y makapangyarihan. Pinatigil niya ang bagyo. Lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Pinagaling niya ang mga may sakit. Pinalayas niya ang mga demonyo sa katawan ng tao. Binuhay niya ang mga patay sa pamamagitan ng isang salita. Ikalawa, ang kanyang pagiging maawain, mahabagin at mapagmahal. Tinanggap ni Jesus ang mga makasalanan. Kasama ka at kasama ako. Pinatawad niya ang mga kaaway niya. Tinawag niya ang mga tagasunod niya sa kabila ng kanilang pagiging mahirap at mga mangingisda. Ginawa niyang apostol at ginamit niya sa larangan ng pagkalat ng Ebanghelyo. Ang mga bababa sa lipunan, iniyakan niya ang kaisa-isa niyang kaibigan na namatay. Nalungkot siya nalungkot siya sa tigas ng puso po ng kanyang bayan. Inabot niya pati ang mga itinapon, ang mga hintil at mga aba sa lipunan. Higit sa lahat, makikita natin, ibinigay niya ang kanyang buhay dahil sa kanyang awa at pagmamahal sa sangkatauhan. Yes, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao upang abutin ikaw at ako. At kung totoong kinikilala po natin siya sa ating buhay bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas, ang tanong, bakit natin pinapahalagahan ng higit ang material na bagay, ang anghel, ang mga santo ng higit kay Kristo, ang pera, ang trabaho o ang asawa ng higit kay Kristo? Hindi ba't nararapat lang na ang buhay natin, ang buong buhay natin, ang lahat-lahat sa buhay natin ay para sa Kanya? Ikalawa, the supremacy of Christ in the creation. Verse 15 hanggang 16. Ang sabi ron, siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Ang sabi ng ibang relihiyon ay ganito, o tingnan ninyo, firstborn siya. Ibig sabihin, nilikha din siya, hindi siya Diyos. Pero kung ating pag-aaralan po ito, makikita natin kung paano po ginamit ang salitang ito sa Old Testament.
At sa lahat po ng pagkakataon, makikita din natin itong na tumutukoy sa first in time. No? Di ito tumutukoy sa first in time, kundi first in rank or importance. Sabi nga ng Psalms 89 verse 27, I will make him the firstborn, the highest of the king of the earth. Kaya po sa salin ng New Living Translation, ginamit puro yung salitang supreme. Siya ay may kapangyarihan sa lahat po ng nilikha. Siya ang pinakamataas, siya ang pinakadakila, pinakamakapangyarihan. Wala nang hihigit pa sa Kanya in all creation. Sa paano sinabi ni Pablo ito? Verse 16, B, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. For by Him, all things were created. Siya po ang Creator. Remember that God the Father and God the Son and God the Holy Spirit working together in creation. Verse 16a, lahat ng nasa langit at nasa mundo, ang nakikita pati rin ang di nakikita, katulad ng mga espiritong nagahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Lahat nilikha ni Kristo, lahat ng bagay, lahat ng tao, lahat ng nilikha, lahat sa buhay po natin ay para po sa Kanya. Para sa kapurihan niya, para sa katanyagan niya, para mas makilala siya, para sa karangalan niya, para sambahin siya ng lahat. And lastly, letter C, the supremacy of Christ in our life. Sabi ng verse 17, siya ang una sa lahat at buong sansinukob ay mananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Sa English po, sa Living New Translation, ginamit po, He holds all creation together. Siya lamang po ang kamangha-manghang manggagawa nito. At kung papaano niya ginagawa ito ay hindi natin lubos na maunawaan. Imagine po ninyo, ang lahat po ng planeta, bituin, sa solar system natin, lahat ng galaxies ay nananatili sa kinalalagyan nila dahil sa kamay ni Kristo. Ang lahat ng molecules sa buong mundo, lahat ng body cells at body organs natin ay nagpa-function pa at maayos dahil po kay Kristo. At kung sabihin ni Kristong stop, lahat ng bagay at tao sa mundo, we will cease to exist. Sa Hebrews 1 verse 3a, nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Jesus not only created us, He sustains us, and we were created for Him. Isa pong South American company ang bumili po ng bagong printing press mula po sa US manufacturer. Dumating ito, inassemble nila based doon sa instructions. Subalit nang ito po ay kanila lang paandarin, hindi ito gumana. Kaya tinawagan po nila ang US manufacturer o yung company at ipinaliwanag nila kung ano ang naging problema. Desperado po yung South Americans dahil sa malaki po yung order na kailangan tapusin. Dahil dito ay sinabi po ng company na ipadadala nila ang kanilang pinakamagaling na technician. Nang dumating po yung technician, laking gulat po ng South American company nang makita nila na yung technician bata pa. At ang sabi po doon sa telegram, your man is too young. Send someone more experienced. Kaagad sumagot po yung kumpanya at ang sagot po, he made the machine. He can fix it. Mga kapatid, remember this. When we are broken, when life seems to be out of tune and alignment, when things just seem to be wrong, He is the one we can come to for healing, for correction, for
to be made right and whole. Kung pakiramdam po natin, sira na tayo, wala na tayong pag-asa sa ating buhay, nariyan ang Panginoon. Maaari po natin siyang tawagan upang matamo natin ang kagalingan. Kaya niyang ayusin muli ang ating buhay kung ito ay ating ipasasakop sa Kanya dahil Siya ang lumikha sa atin. Mga kapatid, naniniwala po ako na hanggang sa ngayon ay hawak ni Jesus ang buong mundo at walang mangyayari na hindi niya alam at hindi niya kayang hawakan at pigilan. Nakatutok si Jesus sa pagdaloy ng buhay ng mundo. He got the whole world in His hand. Ito po ay ang wika ng isang awit. Hindi tayo tinatalikuran, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Ang mundo, matapos niya itong likhain. Ang mundo po ay walang taglay na susi upang patuloy na paandarin at paganahin ang kanyang sarili. Patuloy na umiikot ang mundo dahil sa makapangyarihang kamay ni Jesus na nagpapagalaw nito. May pandemya man o wala. Subalit meron po tayong dapat gawin. Una, sa liwanag ng katotohanan, si Jesus ay una sa lahat ng nilikha. At ang lahat ng nilikha ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Ang taos-puso nating panalangin ay dapat, O Diyos, bigyang buhay ang mundo. Wala po tayong ibang tahanan habang nabubuhay, kundi ang mundong ito. Kalawa, gawin natin ang ating magagawa. Ang ating panalangin po ay walang kabuluhan kung tayo po ay hindi kikilos upang manatiling buhay ang ating tahanang mundo na magiging tahanan din ng mga susunod na henerasyon. Kaya't narito po ang maaari nating gawin sa pagdiriwang natin ng World Earth Day. Plant a tree. Magsimula tayong magtanim ng puno na nagbibigay pagkain sa atin at sa ating mga anak. Ikalawa, save energy. Magtipid tayo. Hindi dahilan na mayroon tayong kakayahang magbayad ng gasolina, ng kuryente, ng tubig upang maging pabaya tayo sa paggamit ng mga ito. Kung kaya natin maglakad, maglakad tayo, magbike tayo, kesa tayo po ay mag-drive, no? Ikatlo, use eco-friendly products. Huwasang gumamit ng chemical na sumisira ng ating pong kalikasan. Kaapat, reduce, reuse, recycle. Sa halip na gumamit ng plastic bags, magdala ng mga reusable o eco bags kapag tayo po ay namimili. Huwag po tayong magatubiling gamitin muli ang mga pwede pang pakinabangan. Sa halip, itapon ng mga ito, sa halip na itapon ito sa basurahan. Kalima, segregate waste. Huwag tayo basta-basta magtatapon ng basura. Paghiwalay natin ang biodegradable at non-biodegradable. Kanin, build your garden. Panahon to ng mga plantito at plantita. Bukod po sa pagtatanim, nakakabawas po ito ng stress. Nakatutulong ito upang maging sariwa ang ating hangin. Kaapat, donate all clothing and household items. Mag-decluttering tayo sa ating mga cabinet. Ibigay natin ang mga damit na hindi natin ginagamit sa mga nangangailangan at mga gamit na pwede pang pakinabangan. And then lastly, build a community pantry. Uso po ito ngayon. Matuto tayong magbahagi para sa pangangailangan po ng iba. At ito ang programa ng ating UCCP rin. UCCP Community Pantry. Ang kailangan lang po siguro ay ayusin kung paano isasagawa ito para maiwasan po ang problema. Lahat ng ito ay binigay sa atin ng Diyos. Nakasalalay sa Kanyang kamay, tayo'y instrumento lamang. So every day is Earth Day. Thank you, God, for our earth. Amen. Bakit nga ba tayo nagbibigay sa Diyos? Bakit nga ba tayo nagbibigay sa Diyos? Para ba to sa pambayad ng kuryente o tubig ng church? O para sa love gift ng workers?
Ang sagot po ay ito. Hindi pera mo ang nagpapatakbo sa simbahan, kundi ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay. Ang pagbibigay ay actually para sa atin, para sa iyo. Giving is the appointed way of God to bless you, for you to receive blessings. Pinili niya yung giving as one of the ways to receive blessings. Pinagpapala niya ang mga taong nagbibigay para sa pagpapalaganap ng kanyang salita. When you give, you are blessed, and blessed are those who choose to give out of love. Sino ang higit na pagpapalain? Alalahanin natin ang salita ng Panginoong Hesus. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Tayo ay nagbibigay ng ating pangako, handog at nagbabalik ng itago bilang pagsunod, pagpupuri, pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos na patuloy na nagpupunan ng ating pangangailangan. Siya ang Diyos na laging tapat. 2 Corinthians chapter 9, verses 7 to 8. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or in response to pressure, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things and all times, having all that you need, you will abound in every good work. To our members and viewers all over the world, here are the ways to give your tithes and offerings. You can do online banking or over the counter. And here's our bank details. Bank name, Bank of the Philippine Islands. Account name, UCCP Salinas Incorporated. Account number, 1283-220776. And SWIFT code, BOPI-PHMM. Kindly send the deposit slip or online transfer screenshot at UCCP Salinas Messenger with the following details: your name, amount, and the purpose. For inquiries, you may send your message at UCCP Salinas Messenger or email us at uccp_salinas@yahoo.com. And for additional convenience, you can now also drop your tithes and offerings to our church office. Just look for our secretary, Ate Milet Santos, every Monday, Wednesday, and Friday from 9 o'clock a.m. to 4 o'clock p.m. Kindly put your offering in an envelope and write the following details: your name, amount, and the purpose. Strictly observe physical distancing and don't forget to wear your face mask. Second Corinthians chapter 9. Panginoon, maraming salamat po sa mga kaloob na patuloy niyo pong ibinibigay sa amin. At gayon din, Panginoon, nararapat lang namin itong ibalik sa inyo. Panginoon, salamat po sa mga kamay at pusong patuloy na naghahandog. Nawa ay kayo po ang siyang patuloy na mag-bless at magbuhos, Panginoon, ng biyaya sa kanilang pamilya at sa kanilang mga buhay. Nawa magamit po ito namin sa ikatataas at ikalalago pa, Panginoon, ng iyong ministry. This is all we pray in Jesus' name. Amen. Our birthday, once again the time is here. What a loving gift from Jesus, He has given you one more year. Happy time is with Jesus, happy time
year. May you feel Jesus near. Happy birthday to you, happy birthday to you, and many more years to come. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, may your love go sweeter, sweeter as the years go by. Tunay na ikaw ang Diyos na nagpapala sa aming lahat. Salamat, Panginoon, sa umaga na ipinagkaloob mo upang kami ay muling makapanambahan sa iyo. Pagpalain mo po ang mga anak mo na magdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Sa lahat po na nagse-celebrate din ng kanilang anibersaryo ng kasal. Patuloy niyo pong samahan ang bawat isa. Patuloy niyo po kaming patnubayan. Ganon din naman, dinadalangin namin sa iyo ang aming mga kapatid mula dito sa lugar na ito at sa ibang bansa. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Samahan kaming muli habang sa aming paglabas sa iglesia at pagtatapos ng gawain ay tunay na madama namin ang iyong kalinga, yakap at pagmamahal. Nawa ang iyong habag ay patuloy mong ipagkaloob sa bawat isa po sa amin. Ang pagpapala na taglay ang biyaya, gabay at patnubay ay tanggapin ng bawat isa sa atin mula ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.